23 May 2017, Moscow. The President has called me and asked me to announce that as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. As Des Guevara has clarified that this is possible on the grounds of existence of rebellion because of what is happening in Mindanao, based on Article 7, Section 18 of the Constitution. This is good for 60 days. Suportado ng mas nakararaming mga senador ang deklarasyon ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Dito kasi pag sinabing martial law, pwedeng i-declare yan under the 1987 Constitution. Pwede mong i-declare yan kapag merong rebellion, kapag merong invasion, or anything that has something to do with the security ng bansa natin. So pwede yan. So tignan natin ito, yung first extension is July 23, 2017. Ito yung mga bumoto. Yung mga bumoto na no, makikita natin sino-sino. Ayan o, Risa Ontiveros. Ayan o, Risa Ontiveros. Alam na natin mga dilawan, Bam Aquino, Franklin Drilon, Francis Pangilinan. So alam na natin kung sino-sino yung mga bumoto na ano. At ganun din naman sa House of Congress. Tingnan nyo ng mga yan, oh. Mga dilawan, Gary Alejano. Sino to? Si Brosas, ayan, Franz Castro. Yung mga ano, yung mga Edsel Lagman, Sara Ilago, mga supporter ng mga rebelde, no? Ngayon, tignan natin itong si Risa Ontiveros. Kasi nagpa-interview siya dito kay Daniel Razon. Saan na kaya si Daniel Razon ngayon? Nagpa-interview siya dito kay Daniel Razon. Nakakatawa yung kanyang mga sinabi. Panoorin natin. Kagaya ho nung mga rason para pwedeng magdeklara ng martial law. Opo. Rebellion. Rebellion, invasion. Invasion. Opo. Don't you call that the rebellion ang ginagawa nitong mga taga-mauti na to? Because gusto nilang sakupin talaga yung lugar at sila ang maghari, hindi ko ba ganun? Kaya lang kasi, napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay, Constitution. ano po ang Yung talagang rebellion, ng rebellion? Ang rebellion ay may So tinanong, ano yung rebellion? ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case eh. So hindi ho ba ganun ang So hindi raw rebellion. ginagawa nitong mga ano na ito na Hindi sila umihiwalay sila sa nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi... hindi daw rebellion, hindi rin invasion. Kasi ang gusto kasi nitong sila Risa Ontiveros at mga grupo niyang mga makakaliwa ay hindi papayagan yung martial law. Kaya hindi raw rebellion at hindi rin daw invasion yun. Kaya walang rason para mag-declare ng martial law. Ito, pakinggan natin. Hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. So na ano po yung invasion? So ano daw yung invasion, sabi ni Daniel Razon? Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya. Okay, so dinefine niya yung invasion. Kasi sabi niya, una, dinefine yung rebellion. Rebellion is yung pag-aaklas sa sariling gobyerno. Dinefine na yun. At sabi niya, hindi rin raw invasion. So, ngayon, dinefine naman niya yung invasion. Yun yung kumbaga, panggugulo mula sa labas. Papasok ka sa isang lugar at mag-declare ka ng invasion or mag-i-invade ka. Parang ganon. Kontrolin siya. Kontrolin. At Ulitin natin, armadong puwersa talaga. Hindi naman invasion. Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at
gumanap ng karahasan. So Sa mga kung mamamayan hindi doon. po taga Marawi itong mga nag-i-invade doon, ay So kung hindi taga Marawi yung nag-i-invade doon, sabi niya, sabi niya. nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Ibig sabihin hindi sila taga Marawi. Maaring ganoon, sabi niya. Okay. Pasok sila. Pumasok sila. Na may armas sila. Doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ng Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po. Strictly Di ba ganon ka, Bobo? Siya na mismo ang nag-define. Una, tinanong ni Daniel Razon, sabi niya, so ano yung invasion? Kasi rebellion na define na niya. Dinefine niya yung invasion muna, no? Nasilo siya ni Daniel Razon eh. Sabi niya, ito ay puwersa mula sa labas na papasok sa isang lugar at may intensyong sakupin o kontrolin. So sinabi ni Daniel Razon, so itong mga pumasok, mga mauti ay hindi taga Marawi. Sabi niya, sabi niya. O maaring ganun, sabi niya. So meron silang intention na kontrolin yung lugar. Sabi niya. So nag-oo siya, di ba? So sabi ni Daniel Razon, so yan ay invasion kasi dinefine nga niya eh. Sabi niya, hindi. So ano ba talaga, Risa? Ganyan kabobo tong taong to? speaking not according to the Ulitin natin na definition. yung Kung title hindi ng po taga question. Marawi ito. Lugar na may intong puwersa, taga. So na may ano po yung puwersang armadong galing invasion? labas na Ano ba? Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar Okay. na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at gumanap ng karahasan. So sa mga kung mamamayan hindi doon. po taga Marawi itong mga nag-i-invade doon, ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Na may armas sila. Doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ng Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po. Strictly speaking, not according to the definition of the Constitution. But definitely, Opo. target ng military action. Kasi walang pwedeng pumugad dyan na mga na grupo na may armas, na may intensyong So anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon? Nag-camping lang sila, ganun. Hindi rebellion, hindi invasion. So anong tawag mo doon? gumawa ng karahasan, ng terror actions na ginawa nila na hindi re-responde ang ating armed forces at PNP. Yes, Kasi yes, talagang, ayan, nagsimula sila ng isang malaking gulo na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng mga kababayan natin. So sa ganito po, Pinagdudusaan, ibig sabihin, nakasalalay yung seguridad dyan ng mga mamamayan dyan. kailangan ngayon ng talagang kasi it's a matter of Security. interpretation with the specific word rebellion and Yes. invasion. At saka kuya, interpretation but also yung makatotohanang pagsalaysay ng mga facts on the ground. Ito rin sana yung dapat na talakay Ano nung facts on the ground? Nakita mong may mga baril yung mga yan, no? Nagsasagawa na sila ng karahasan. joint session. Kung ano ba talaga yung nangyayari. Joint session pa kayo. nangyari? Kasi hindi lang yung invasion ba talaga yan o hindi, rebellion ba talaga o hindi. Pero Yes. yung mga, Ano yan? yung mga Pagdidebate nyo na may mamamatay na? actual terror actions na ginawa on the ground, may mga iniulat noon ng kung sino sa gobyerno na hindi naman pala talaga nangyari. Ha? Like, Alam nyo, kaya ko pinapakita yan sa inyo. Kasi nga, okay, bago ko ipakitain, ito muna. Mayroon pa akong papakita. Ito. Yan. Ito, tingnan nyo. Paano ba lakihan to? Yan. Habang pumapalakpak yung lahat, hindi siya pumapalakpak. Ito yung first of State of the Nation address ni Marcos. Okay, anyway, kaya ko pinakita yan sa inyo kasi this is very dangerous. Paano ito napasok sa Senado ang taong ito when in fact mukhang hindi ko alam kung hindi siya nag-iisip. Hindi ko alam kung siya ay bobo or sila ay nasa likod ng mga makakaliwa
or mga mauti or yung mga radical people. So hindi ko alam kung saan siya doon eh. Kasi kung bobo, bobo talaga siya. Kasi rebellion, sabi niya hindi rebellion. Okay? Sabi niya hindi rin invasion. Pero kaka-define niya lang na it's according to her own definition, that's invasion. Pero nung tinanong ni Daniel Rason, sabi niya, so that's invasion. Sabi niya, hindi po. So, hindi ko alam kung talagang pumapanig sila, itong mga bumoto na nag-no noon, hindi ko alam kung pumapanig sila sa mga kagaya ng mga mauti or bobo lang talaga sila. Ngayon, nandito siya sa panahon ngayon na nagsasagawa siya ng isang Senate hearing in aid of legislation. Totoo, ang tanong dito is, totoo ba na ang ginagawa niya ay para sa mga biktima di umano or meron talaga silang misyon? So that's related doon sa pinakita ko. Siya ba talaga ay bobo or meron lang talaga silang misyon nung panahon na yon na hindi payagan yung action or course ni former President Duterte na mag-declare ng martial law. So, yun ulit ang tanong natin ngayon. Totoo ba na yung ginagawa mo ngayon ay pagmamalasakit sa mga biktima di umano o meron kayong mission? At kung meron kayong mission, sino ang kumukumpas sa inyo? Kasi ano to very dangerous ito na ginagamit ninyo ang power ninyo just to persecute somebody. Kasi obviously, very obvious naman, hindi ba? Nung kauupo ni BBM at nag-State of the Nation address siya, hindi ka pumalakpak. So ano nangyari ngayon? Nagkaroon na ba kayo ng maayos na usapan or bayad na usapan or whatever? Kasi ibang-iba na ngayon eh. Ang target nyo ngayon ay yung Duterte. So kung i-connect natin dito, nananalaytay sa dugo ninyo ang still na galit ninyo sa Duterte. 'Di ba? Isa pa nga sa bumoto na nag-no ay yung kayong mga Trillanes, Laila de Lima, kayo yung mga ay hindi pala nakaboto si Laila de Lima. Pero nananalaytay sa dugo ninyo dito yung paghihiganti o yung galit ninyo, or should I say mas kinakampihan ninyo yung mga rebelde, yung mga invasion or like yung mga mauti, terorista, mas kinakampihan ninyo yung mga durugista, mga adik, mga pusher. Kasi yung mga actions like yung ginawa ni Duterte, yung martial law or yung drug war niya, kinokontra ninyo ngayon to the point na gusto ninyong kasuhan or ikulong, ipa-ICC or whatever. So ganun ang ginagawa ninyo ngayon. Kayo ba talaga ay bobo o meron kayong backer talaga? Ginagawa nyo ba talaga yan sa pagmamalasakit sa di umano yung mga biktima or meron kayong backer talaga? Kasi kung sa mga witnesses na yan, titignan nyo kung napanood niyo yung liwasang dyan, yung prayer rally dyan sa may liwasang, sa dinami-dami ng mga nagrarally na yan at sa dinami-dami ng members ng ni Pastor Kibuloy ng Kingdom or KOJC, sa dinami-dami ng yan, bakit wala pang 10 yung witnesses mo? Iilan lang yung mga yan. Hindi ba kung talagang ito lang tanong ko sa'yo, kung meron talagang mga abuses or rape na pinagsasabi mo dyan, 6 million or 7 million, bakit wala pang 10 yung witnesses mo? Hindi ba ngayon ang tamang panahon na magsumbong yung mga yan kung ilan yung mga nabiktima dyan? Or yung mga sabihin na natin kahit nandyan pa, yung mga nandyan pa na tinatakot daw or natatakot silang umalis, hindi ba eto na yung pagkakataon nila na magsumbong sa'yo? Bakit
wala pang 10 yung witnesses mo pero halatang halata yung kanilang kasinungalingan. Just like for example si Sara Duterte, never been to that ano yung tawag doon? Mountain Garden ba yun? She has never been there. So diyan pa lang kasinungalingan. Ang layo-layo nung chopper landingan doon sa sinasabing garden na nakita daw ni Rene. So, kung sa dinami-dami ng members, 7 million or 6 million, bakit walang lumabas doon sa kanila na magsumbong sa'yo? Napakadali namang lumapit dyan sa opisina mo kung sakali. So, ito yung klase na hindi dapat pakinggan o respetuhin or dinggin. Lalong-lalo na kung siya ang chairperson dyan sa women's na yan na siya daw ang magsasagawa ng hearing na yan, ay hindi po siya yung kagaya ng tao na ipapatronize ni Pastor Kibuloy or ng kahit sino man dyan na pupuntahan nila, okay, I will submit to your hearing or what, kasi unang-una halata sa kanila na sila ay pumapanig sa mga radical people, mga makakaliwa, or should I say, bobo lang talaga yung mga ito.